Mga kwento ni Fermo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Dibal. Ito na. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makapagsulat. Personal ko ito at talagang maninindig ang balahibo niyo dito. Hindi ko lubos sa kalain na itong ama kong itago na lamang nating June. May alaga. Hindi aso. Kundi isang secret. Gusto kong maramdaman niyo ang naramdaman ko noon nang malaman at masilayan ko ang kung ano ito. Huwag mainip mga kagiliw. Bukod sa totoong totoo ito, may aral din kayong matututunan dito. Patungkol sa kababalaghan. Nagsimula ang lahat noong magkaroon ako ng pulidong kamalayan. Nasa edad 14 na taong gulang ako ng mga panahon na yon. Sa lugar namin, sa Surigao. May 4 na miyembro ang pamilya namin. Si Nanay Victoria, si Tatay, ako, at ang kapatid kong panganay na si Ate Jasmine. Napakapayak lang ng buhay namin noon. Pagsasaka at paghahayupan ng pinagkakaabalahan. Yun din naman kasi ang alam ng magulang ko lalo't wala pa silang natapos. May lupain kami. Sapat sa laki. May mga niyog dito. Mais at palay. Malalayo ang kapitbahay. Hindi katulad ngayon na ang dami ng pasilidad. Bunsod na rin ito ng patuloy sa pag-unlad ng lugar at pagiging sikat dahil nga dinadayo talaga ng mga turista. Ang bahay namin dahil nga nasa sakahan ay karaniwang tahanan na makikita sa lugar. Nakaangat ang sahig sa lupa. May biranda. Malawak ang sala sa loob. May 2 silid tapos mataas ang habog ng bahay. Buhat ng parang iwas sa bahay yon. Itong si Tatay Jun ay napakatahimik na tao. Hindi mahilig makisalamuha. Mas gugustuhin pa nitong mapag-isa. Bihira lang din kaming mag-usap. Kung magsalita si Tatay, parang tsamba na sa isang araw. Basta literal na tahimik. Tango lang ng tango tapos kapag may hindi gustong iiling. Kaya nga mas close kami ni Nanay. Si Ate ay mana kay Tatay. Hindi mahilig lumabas sa bahay. Nasa loob lamang lagi ng silid yon. Pribado para sa kanyang isang silid nun. Yun din naman kasi ang kagustuhan niya. Kaya napakaputi ng Ate. Hindi ba naman halos masikatan ng araw eh. Nagugulat na nga lang ang mga kamag-aral ko noon kapag nakikita siya at sinasabing may kapatid pala ako. Tapos na si Ate at kasalukuyang naghahanda ito sa kolehiyo. Nagpahinga muna ito ng 1 taon. Gusto niya eh. Pero dito tayo sa tatay ko focus, Sir Seth. Doon kasi talaga sa kanya nakasentro ang kabuuan ng kwento. Kapag hapon, madalas kong nakikita si Tatay Jun sa silong ng bahay. Naghihit-hit ito ng tabako, lalo na kapag galing akong eskwelahan. Walang mintis, nasa silong talaga ito. Nakaupo doon sa may banga na nakataob. Napakalayo ng tingin. Minsan ay namamalayan ko pa nga itong kinakausap ang sarili. Tatawa bigla. Napapatanong ako kay Nanay Victoria. Kako, may sakit ba si Tatay? Kasi nga ang weirdo kinakausap ang sarili. Umiiling naman ang ilaw ng tahanan at sinasabing malusog ang Tatay. Katunayan ay napakalakas nito. Lagi ko namang nakikita na nasa sakahan at kahit tirik na araw nakakatagal. Matibay si Tatay. Maraming humahanga. Kapag nag-aararo ay hindi siya nakasakay sa kalabaw. Nasa baba lang. Hinihila pa nito ang kalabaw. Parang tinutulungan ito sa pag-aararo. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Nanay Victoria, nararamdaman kong tila may tinatago. May kamalayan na ako nun. Alam ko na kung paano bumasa ng mga reaksyon. Hindi ko man pinupuna pero alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin.
May isang pagkakataon na may pinuntang okasyon ng tatay sa kapatid niya doon sa kabilang barangay. Fiesta kasi at nagpatulong yun sa pagkatay ng baka at baboy. Marangya ang mga kapatid ng Tatay Jun. Siya lang noon ang hamak na tao. Panganay ito at siya ang nagtaguyod sa kanyang mga kapatid para magtapos ng pag-aaral. Maaga kasing namatay ang kanilang ama noon. Kaya itong mga kapatid niya tumitingin ng utang na loob. Etong lupa na dapat paghatian pinaubayan na kay tatay. Regalo ito para sa kanya tapos pag-aaralin pa noon si ate ng kolehiyo. So ayun na nga, kami na lamang ni nanay at ate ang naiwan. Pero itong si Nanay Victoria, mamaya'y aalis din. Susunod kay tatay. Saktong pagpatak ng takip silim ay umalis na ang nanay noon. Mas lalong tumahimik ang bahay. Nasa sala ako. Tapos si ate ay nasa silid niya lang. Wala kaming pakialaman noon. Hanggang sa nakaamoy ako noon ng tabako. Yung lumboy, Sir Seth. Napasimangot ang mukha ko gawa ng naalala ko si tatay. Bakit may amoy na ganon? Wala naman si tatay noong mga panahon na yon. Inisip ko na baka may napadaan lang. Baka may manananggot na patungo doon sa may ilog. Kahit alam ko namang hindi daanan ng bahay namin. Pero inisip ko na lamang na may napadaan talaga. Hindi nawawala ang amoy ng tabako. Mas lumalala pa nga ito. Tapos may usok na lumulusot sa siwang ng sahig. Dito, medyo nakiris ako. Nagtungo akong biranda. Binuksan ko ang ilaw sa biranda. Mga pasado 7:00 na noon. Bata man ako sa mga panahong yon pero natatandaan ko ang lahat. Bababa sana ako kaso natakot naman ako. Gawa ng may narinig akong parang hilik noon. Nakaumang ng isang pa ako para humakbang sa baitang ng hagdan. Napapitlag ako gawa ng malakas ang hilik na yon. May kasunod pang hagikik. Hagikik na parabang galing sa malaking tao. Napapamura ako noon. Baka si tatay ito at umuwi na. Baka naroroon sa ibaba tapos kinakausap na naman ang sarili. Tumatawa mag-isa. Kaya duda kung si tatay na siguro ito. Tay? Tay, ikaw ba yan? Tawag ko. Pero walang tumugon. Naaalala kong hindi nga pala ito tumutugon si tatay. Maliban na lang kapag nakita mismo ang mukha, gawa ng parang pipito na hanggang ekspresyon lang. Humugot ako ng tapang. Bumuntong hininga at dahan-dahang dinudungaw ang silong. Malalimang dungaw talaga gawa ng natatapat yun sa may sala. Madilim. Pero ganoon na lamang ang pagsimangot ng mukha ko. Meron akong nakitang baga. Baga o siga. Hindi ito yung tipong baga ng karaniwang tabako. Napakalaki kasi. Sa pagkakatansya ko parang singlaki ng kamao ko Hanggang sa biglang lumakas ang baga na parabang hinihitit na ang malaking tabakong yon. At doon, parang hihiwalayan ako ng kaluluwa nang makita ko ang napakalaking mukha. Hindi ako pwedeng magkamali. Mukha ng tao yon, Sir Seth, na may 5 beses ang laki. Maitim. Hindi ko makita ang mga mata. Parang nakapikit yon. Basta't ang itim niya na makintab ng konti ang balat. Bumalik kuwas ako at nakaangat ang sakong habang naglalakad ng marahan papasok ng bahay. Diretso ako dun sa pinto ng silid ng ate. Bukas naman ito. Nakita ko si ate. Nagsenyas ako sa kanya ng duro sa ibaba nun. Sumimangot naman ang mukha nun. Lumapit ako at mahina kong sinabi na, "Te, may malaking tao sa silong. Ang itim niya." Nakasimangot pa rin ang mukha. Nakatitig ito sa akin na nagtataka.
Bigla itong ngumisi at sinabing, "Naghapunan ka naman ah. Dilat na dilat yung mga mata mo. Isusumbong kita kay tatay ah. Nagdadrugs ka no?" Langhiyang yan. Para bang sarap sa bunutan ng ate ko. Hinila ko yung kamay niya. Dinala ko ito sa may beranda. Sabi ko ay silipin niya sa ibaba at natatapat ito sa sala banda. Sumilip nga yun. Matagal. Tapos ay bumaba pa ito ng silong. Bumalik sa itaas at diretso sa silid niya. Habang nangyayari naman yon. "Ibang klaseng tama yan, di ba la? Dinistorbo mo pa ako. Kitang may binabasa ako eh." Hindi ako nakapagsalita. Yamot na yamot ang ate. Kumalampag pa ang pinto sa silid ng isara niya na ito. Sabi ko sa sarili ko ay meron naman pero bakit wala siyang nakita? Bumaba ako noon, Sir Seth. Nayamot na rin talaga kasi ako noon. Wala nang siga doon, wala nang baga. Walang malaking tao. Banga lang nang nakataob. Hindi ko alam sa mga sandaling yon kung nagkakamali lamang ba ako. Guni-guni lang ba? Pero hindi kasi ako baliw. Tsaka malinaw ang mga mata ko noon. Kaya aminado ako noong totoo talaga ang nakita ko. Naroroon pa rin ang amoy ng tabako. May usok din. Hindi ko naman magawang makulit si ate kasi nga iba din magalit ito. Tahimik pero kapag nagalit ay parang pusang mailap talaga. Pinili kong lokohin ang sarili ko gawa ng mababagabag lamang ako. Pero hindi. Hindi maalis-alis sa isip ko yung nakita ko noon. Nakarehistro sa diwa ko ang mukha nung kung anong yon. Naglatag na lamang ako ng banig. Doon lang sa sala. Hindi naman ako sanay sa silid lalo na't malaki na ako. Nasa bandang likod nakapwestong silid ng ate. Habang kila nanay at tatay naman, nakabungad mismo sa harap. Hinahanap ko pa noon ang moskitero kong punit. Hindi ako nakakatulog kapag hindi ko inalalagay sa paa ko. Nakita ko ito sa ilalim ng lamesa. Lamesa na lagay ng mga aklat ng ate. Mahilig kasi magbasa ang kapatid ko kahit Biblia binabasa niya. Gumapang ako noon. Hanggang sa napahinto ako gawa ng merong siwang doon. Naisip kong sumilip sa baba. Sisiguraduhin ko lang na wala na doon yung nilalang. Pero pagkasilip ko, may nakasilip din. Nagbabaga ang mga mata niya. Ang lalaki. Napatalon talaga ako noon sabay sigaw ng, "Ate, may yawa sa silong. Sabi ko naman sa'yo eh, may kung ano sa ibaba." "Itulog mo na yan. Lalala lang yung kahibangan mo kapag nagpupuyat ka. Mabuti at walang pasok bukas. Magpahinga ka at baka hindi na gumaling yan." Sinabihan ko si ate na masusuntok ko na siya. Kulang na lang sabihin niyang magpakamatay na lang ako nun eh. Kung may baliw man sa amin siya na yun kasi nga hindi naman lumalabas ng silid yun eh. Tumingin ako sa siwang. Muli kong sinilip. Naroroon pa rin nakasilip sa akin noon. Pero sa mga sandaling ito ay hindi na ako sumigaw. Nilakasan ko na lamang ang loob ko sabay abot sa moskitero. Mabilis na gumapang ako pabalik sa banig. Humiga ako noon. Hindi ko pinatay ang ilaw. Yun pa lang ang mga sandaling matutulog ako na hindi nakapatay ang ilaw noon. Baka kasi dumungaw sa mukha ko ang nilalang na ito. Pagkayamot at pagkatakot ang nararamdaman ko noon. Hindi pa naman uuwi sila nanay at tatay. Bukas pa ng hapon. Baka gabihin pa yung mga ito kasi nga bukas pang piyesta eh. Habang nakahiga ako ay nakakarinig ako ng kagaskas. Yung tipong kinakalmot ang sahig. Natatapat mismo yun sa hinihigaan ko. Kasunod naman noon ang hagikik nito. "Huwag mong sabihin hindi mo narinig yun ate. Humihagikik ko." Tawag ako ng tawag kay ate pero hindi na sumabat. Paulit-ulit yung pagkaskas na yon na para bang pinagtitripan ako. Hinahampas ko naman ng kamay ko ang sahig. "Uy!
Ano ba yan, Dibal? Ibubuhos ko talaga sa itong laman ng arenola nang magtino ka dyan. Ang ingay mo. Lumipat ako noon sa may bandang kusina. Inalis ko yung mga garapon sa lamesa, maging yung termos at lagay ng kutsara. Doon ko nilatag ang banig sa lamesa. Kako bahala na. Sa tuwing naaalala ko ang mga yugtong yun ay natatawa talaga ako. As in, kahit nga ngayong sinusulat ko ito natatawa ako eh. Kung may nakakita lang sa akin paniguradong pagkakamalan akong baliw nun. Mantakin yung hapagkainan nilatagan ng banig. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako tinatantanan. Hindi ko alam kung ano talaga itong nilalang na ito nun. Napagkamalan ko pang impakto o aswang. Habang nakahiga ako sa may lamesa sa kusina, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko kasi napapansin kong parang palapit ng palapit ako sa bubungan. Pagsipat ko sa gilid nun, napamura ko kasi nga natatapat na ako sa gitna ng bintana. Hindi ko na nga makita ang abuhan nun. Doon ko napagtanto. Umaangat ako at walang ibang pumapasok sa isip ko kung hindi ang nilalang na yon na pinagkakatuwaan ako. Sinilip ko ito sa baba. Ang lalim na ng saig nun. Kitang-kita ko yung mga paa ng lamesa na nakaangat. Nagdasal ako habang umiiyak. Paulit-ulit na pagmumuni kahit hindi naman ako relihiyoso. Diyos ko, huwag niyo po akong ipahintulot sa kampo ng dilim. Ate, tulungan mo ako dito. Umaangat yung lamesa. Tawag ako ng tawag kay ate kahit alam ko namang hindi ako papansinin nito. Maya-maya ay bumaba ang lamesa. Umalog ng konti. Naiisip ko na kapag tinapon ako ng nilalang na ito sa labas ay wala talaga ako magagawa. Ang lapit pa naman ng bintana tapos kasya ang buong lamesa doon. Bukas yun eh. Habang pababa ay nakikita kong may umaangat naman doon sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko dahil ito na yung mukha ng nilalang na yon. Mas naging malinaw na siya sa akin. Balbuni ng mukha niya. Sobrang itim. Yung mga mata, pulang-pula at umaamag. Nakangisi yun. May pangil pero yung isa ay bungi. Parang nasira yung ngipin. Napakalaki ng bibig. Kakasyang ulo ko kapag sinubo ako nito. Nakatirik lang talaga ang mga mata ko sa kanya noon. Hindi ko inaalis yung titig ko. Hindi ako gumagalaw. Hanggang sa lumapag na ang lamesa. Bigla akong binugahan ng usok nitong nilalang na ito. Sumambulag talaga sa akin ang usok na nakakasulasok. Tinabunan ko ng una ng mukha ko. Tapos tumagilid ako nun. Hindi ako gumagalaw. Hindi ko namamalayan na nakatulog na lang ako. Pinukaw ako ng ate pagsapit ng umaga. Sinermonan dahil nga wala daw akong modo. Bastos sumano ang gawing higaan ng lamesa. Sabi ko na nga ba papagalitan ako. Wika ko naman sa kanya ay lumipat ako gawa ng may nilalang. Anong nilalang ba? Kagabi ka pa. Nahihibang ka na talaga. Umalis ka dyan. Lumipat ako sa may sala. Antok na antok pa ako nun. Sobrang pagod ng katawan ko tapos pakiramdam ko ay parang lalagnatin ako. Ay nga, nilagnat ako. Hindi na ako bumangon doon sa may sala. Buong hapon, inalagaan naman ako nitong kapatid ko. Siya'y nagpakain sa akin, sinubuan pa ako ng lugaw, kinumutan at pinainom ng gamot. Sarap sabihin na patay niya na lang ako eh. Kagabi nangihingi ko ng tulong pero pinabayaan niya ako. Ngayon nagkasakit na ba? Napakalungkot na mukha niya na para bang nauuna na itong maghinagpis. Hindi siya napapanatag. Napilitan pa nga itong lumabas ng bahay noon pagkasapit ng hapon. Nakiusap doon sa kaanak namin sa may unahan na magpapunta ng albularyo sa amin kasi nga ipapahilot ako. May dumating na albularyo. Hinilot ako. Tapos sinabing napasma daw. Dapat ay hindi magpalipas ng gutom.
Sinabi kong kumakain ako ng tama at nasa oras. Hindi ako minsan napasma. Dagdag ko noon ay baka dulot ito kagabi. May kung anong nakita ko. Hindi ako tinatantanan. Lumutang pa nga ang lamesang hinihigaan ko noon. Ito namang si ate ay sumasabat. Kinikindatan ng albularyo. Napapailing ang manggagamot. Iniisip siguro na matandang to na nasira ng utak ko noon. Lalaki ang albularyong ito na pangalanan nating Mang Tikno. Nagtataka ako gawa ng ang mga ganitong tao ay malalaman naman kapag may kung ano sa lugar, di ba? Halimbawa na dyan yung mga kababalagan pero wala man lang itong sinabing partikular doon. Iniisip ko na totoong albularyo ba talaga to? Hindi na kasi kaila sa akin yung mga manggagamot. Parte na yun ng kwentong baryo na magaling sa larangan ng mga aswang. Lamang lupa, bate, kulam at kung ano-ano pa. Hindi ko na lamang pinuna. Nawala din naman ang lagnat ko pagsapit ng gabi. Nakatulog ako ng mahimbing. Pero nakaulinagan ko na lamang ang kakaibang amoy. Kung kaya't nagising ako noon. Bumangon ako at kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kasalukuyan akong nasa sala. Hindi pa dumadating ang mga magulang namin. Itong naaamoy ko ay walang iba. Kung hindi ang samyu ng usok ng tabako. Hindi ata ako titigilan nito, kako. Imbis na matakot ako nun, palaban na ako. Kumuha ako ng pamalo. Nasa itaas ng bahay ang abuhan. Sa ilalim ng abuhan ay may mga panggatong. Pinili ko talaga yung malaki at matigas. Kapag nagpakita ito, papaluin ko talaga, kako. Hanggang sa narinig ko na naman ang hagikik niya. Ito na. Nagsisimula na siguro siyang paglaruan ako noon. Binuksan ko ang pinto patungong beranda. Maging ang mga bintana sa sala, binuksan ko na rin ito para sumabog ang liwanag sa labas mula sa ilaw namin. Binuksan ko din ang ilaw sa beranda noon. Naupo na ako sa beranda. Tahimik na nakikiramdam. Inaantay kong magpakita ito. Kahit ulo lang. Kahit pa malaki siya. Maya-maya'y nawala yung hagikik. Yung samyo ng usok ay hindi na ganun kalala. Para na lang karaniwang tabako. Hindi katulad ng sa gagabi na sisimangot ka talaga sa amoy nun. Naisipan kong bumaba. Mabigat ang bawat pagkakbang ko pababa ng hagdan. Habang nangyayari ito, ang mga mata ko ay nasa gilid. Nakatuon sa silong na natatapat sa may sala. May nakikita akong siganon. Maliit lang. Hanggang sa medyo naaaninag ko ang wangis. At nung tuluyan akong bumaba, si Tatay Jun ito. Sabi ko dumating na pala siya. Subalit sa kabila ng pagwiwika kong yon, hindi sumasabat, hindi tumayo. Kamay lang ang gumagalaw habang naghihit-hit ng tabako. Ganun talaga si Tatay, Sir Seth. Kaya naman lumapit pa ako. Noong mga isang dipan na lang atang layo, dun pa ito tumayo. Nakatingin sa malayo at hindi man lang pumipiyok ang mga mata. Tay, mano po? Sabi ko nun, sabay kuha sa kamay niya. Ganun pa rin siya, nakatitig sa ibang direksyon. Nakikita ko na yung mga mata gawa ng naka-adjust na ang paningin ko sa dilim. Bali di ba, kapag galing tayo sa liwanag at biglang dumilim total blackout talaga. Pero mamaya may maaaninag na. Ganun ang nangyari sa akin. Tumitig ng saglit sa akin si Tatay Jun. Tapos tumalikod. Naglakad ito patungo sa may sakahan. Sinundan ko ng tingin. Kako sa sarili ko, hindi nga kumikibo si Tatay pero sobra-sobra naman ata yun. Ang weirdo niya na ultimo sa mga sandaling yon. Kinikilabutan ako sa kanya. Sinundan ko. Naglalakad lang talaga. Naaabot pa naman ang ilaw pero palabo na ng palabo yon. Takot na ako. Anong nangyayari sa kanya?
Nung tingin ko ay hindi ko na kayang sundan gawa ng nababahag na ako ng lubos, bumalik ako sa bahay. Naisip kong dahil sa dumating na si tatay, ang ibig sabihin ay dumating na rin si Nanay Victoria. Sinilip ko kaagad sa silid nito. Napanganga ako dahil wala si nanay doon. Walang taong nakahiga sa katre. Magkakatabi lamang naman ang pinto nila sa pinto ng silid ng ate. Sinipat ko at baka nasa silid ang ate. Wala din ang nanay doon. Si ate lang na nagbabasa na naman ng aklat. May baso na may lamang tubig pa at tableta na paracetamol. Para sa akin yon. Tatawagin ko sana pero hindi na lang. Wala akong napapala dito kay ate. May malasakit sa akin pero sa mga pagkakataon lang na may sakit na ako. Ganun siguro yung mga kapatid, no? Kabilang kasi talagang dalawa at hindi ko alam kung literal na ganun nga ang nangyayari din sa ibang pamilya. Takang-taka ko dahil wala ang nanay. Hindi pwedeng mangyari na hindi umuwi si Nanay Victoria. Samantalang naroroon na si tatay. Iniisip ko na baka nahuli lang pero imposible. Hindi naman nangyari ng ganun yon. Bumalik ako sa biranda. Tinatanaw ko ang direksyon kung saan nagtungo ang tatay noon. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil may nakita akong paparating. Malaki to. Bukas ang bintana. Tinamaan talaga ng ilaw. Ito ang nilalang. Malaki at kitang-kita ko ang kabuang wangis niya. Itong binti niyang lalaki. Maskulado siya pero burot ang tiyan. Malaki. Para bang macho na lasinggero. Diretso yon sa likod ng bahay tapos mabilis akong nagtungo sa kusina para masipat ito. Bitbit ko noon ang pamalo pero wala na akong nakita. Maliban na lang sa mga sampayan namin noon na nag-aalugan. Nawala ang nilalang. Pagtingin ko sa oras ay pasado 10:00 ng gabi. Hindi ako natulog. Hindi naman ako pagod noon at wala na rin akong sakit. Puro na lang tulog ang inatupag ko kaya gising na gising talaga ako ng mga oras na yon. Bumalik ako sa biranda at nag-iisip sa mga nangyari. Hindi ko namamalaya na sila nanay at tatay nasa may baba na pala. Kumalampag ang drum sa gilid. Sa baba, naghugas na sila ng mga paa nila noon. Umakyat ng bahay. Hindi ako nakakibo. Nakatitig pa sa akin si Nanay Victoria at nagtataka ito. Ganun din si tatay pero si tatay walang emosyon na mukha eh. Bakit hindi ka pa natutulog? Ano bang nangyayari sa'yo? Dito na ako nagkaulirat. Nagmano ako sa kanila tapos pumasok sa loob. Hindi ko masabi ang mga nangyari. Naroroon pa ako sa isang sitwasyon na litong-lito ako noon. Humiga ako sa sala. May nakalatag naman ng banig. Lumabas si ate ng silid at sinalubong si nanay at tatay. Sinabi niyang nilagnat umano ako tapos kagabi. Kung ano-ano na lamang umano ang pinagsasasabi ko na kesyo ay may nakitang malaking nilalang noon. Dito ay muling tumitig sa akin ang aking ama. Sa may kusina sila noon. May dala kasi mga pagkain ng mga ito. May lechon pa kung hindi ako nagkakamali. Itong pagtitig ni tatay ay hindi na yung tipong parang wala lang. Ngumiti yun, Sir Seth. Hindi na bahala sa mga narinig kay ate. Parang masaya pa ito. At unang beses kong makita si tatay na ganon. Magsasalita sana ako pero lumapit sa akin ang tatay. Kinamusta ako. Ito din ang mga sandaling nagsalita siya ng diretsyo. Yung tipong hindi lang hanggang senyas. May pagtataka sa isip ko pero hindi ko na lang pinuna. Sinabi kong ayos lang ako, wala nang lagnat. Pero totoo ang mga nakita ko kagabi. Parang pinaglalaruan ako ng isang nilalang na ubod ng laki. May tabako na parang singlaki ng bisig ko. Talaga ba? Naniniwala ako sa iyo, anak. Huwag ka mag-alala. Napadaan lang yon.
Ganyan kasi sila kapag may natipuan. Pinagkakatuwaan at kung minsan tinatakot. Kapre siguro yon. Ah, kapre? Ganun po yung kapre? Nakakagulat ka naman, tay. Nakainom ka ba? Kinakausap mo ako Tsaka inakala kong dumating na kayo kanina kasi nga nakita kita Hindi naman pwedeng malikmata yun kasi nga nakapagmano pa ako Naroroon ka sa silong na parang nilayasan ng bait. Bakit anak? Hindi ba ako nagsasalita? Baka yung nakita mo kapre yun na napagkamalan mo ako Nagpapanggap. Nagsasalita naman kasi ako. Nakakagulat ka nga ngayon Ayun. Parang gusto pa ata ng tatay ko na mabaliw na ako ng tuluyan. Bakit ang dami niyang alam? Tapos ay nagsasalita daw siya. Yung nakikita ko ay baka kapre daw yon na nagpanggap na tao. Sinabi ko talaga ang mga pagkabagabag ko noon. Nakangiti lamang siya lagi. Ito namang sinanay hindi ko din nakitang nabahala. Katunayan ay inasikaso kaagad noon ng lechon. Pinaksiw niya yon. Alam mo anak, daanan ng kapre dito sa lugar natin. Diyan mismo sa likod. Kung minsan ay sumasaglit pa nga Alam mo bang yung naranasan mo naranasan ko na dati nung maliit pa ako. Ganyan na ganyan. Nagtataka din ako yung kapre nagpapanggap na lolo mo Duda nga ako na kinuha ng kapre ang lolo mo kaya maagang namatay. Pero mababait yung mga yan. Ganito na lang, kapag may nakita kang kakaiba, hayaan mo lang, maski ako yung kamukha na makita mo. Hayaan mo kasi hindi mo alam kung totoo ba o hindi yan. Baka kapre yan. Ano? Yung nakikita ko kayo palagi sa silong sa tuwing dapit hapon. Ikaw ba yun? Itong tanong ko na ito, hindi tumugon ng tatay. Ngumiti lang at kinuskos ang ulo ko sabay balik na sa kusina. Yung kusina aparador lang ang nagiging pagitan mula sa sala nun. Bali decoratives na aparador at lusutan na makikita. Mas lalo lamang akong naguluhan. Malawak ang saklaw ng tatay sa ganito. Marahil ay totoong daanan nga ng kapre ang lugar namin kaya siguro nasanay siya. Pero may palaisipan talagang naglalaro sa isip ko na hindi ko makalkal ang sagot. Yun bang kung ano talaga ang buong katotohanan? Bagay na ito ang naging dahilan para lumakas ang kuryosidad ko na gusto kong alamin ng totoo. Subali nakikiramdam lamang ako nun. Sinusubaybayan ko si Tatay Jun. Tama, ako lang palang nagdududa na sobrang tahimik niya. Nakikipag-ugnayan naman ito. Doon ko lang natuklasan nang ituon ko talaga ang atensyon ko dito. Ang ibig sabihin, iba yung Tatay Jun na nakikita kong parang may sapagkasaltik sa ulo. Iba yung Tatay Jun ko na nakikita ko sa silong na nagtatabako tuwing hapon. Isang beses, nung galing akong eskwelahan ay nakita ko na naman itong imahe ng tatay. Naroroon sa silong. Matik ay iniisip ko na kaagad na kapre ito. Mantakin nyo nagmano ako dito lagi. Kung hindi ito si tatay, nagmumuka pala akong anak ng kapre. Tinitigan ko yon. Nakatulala. Ganun na ganun ang postura. Naghihit-hit at yung mga mata ay hindi man lamang tumitingin sa akin. Tinawag ko kakotay, dumating na ako. Saka palang ito tumingin tapos ngumiti ng bahagya. Tumango at bumalik na naman sa pagkatulala. Hindi ako nagmano. Dumiretso ako sa may itaas pero tinawag ako nito. Tawag na medyo may kabigatan at pinapalapit ako noon. Siyempre natakot ako. Alam ko na kasing hindi si tatay yon. Pero bumalik ako sa baba. Nakikita kong nakaangat ang kamay niya at nagpapahiwatig na magmamano ako dito. Sa mga sandaling yon, pagamat sanay na ako pero takot akong lumapit. Shh! Hindi ka ba magmamano? Sambit nito. Napapalunok ako ng laway. Lumapit ako at nagmano. Para bang maiihi ako nun. Matapos makapagmano,
Dali-dali ako naglakad at panik ng bahay. Ngayon ang ginawa ko ay inaantay ko noon si tatay. Naka-target lock sa akin yon. Doon lang ako sa beranda. Wala si nanay, nasa merkado. May binili lang. Siguro mauunang umuwi ang tatay. Itong tao na nasa silong naroroon pa rin. Hanggang sa nalaglakad ito patungo sa sakahan. Sinundan ko ito ng tingin. Totally maliwanag pa naman. Hanggang sa napakunot ang mukha ko gawa ng biglang pabalik na ito. Iyong tipong parang nag-switch yung lakad. Patungo na sa bahay nang hindi ko man lang nakita na lumiko. At itong nakikita kong paparating. Nakatingin sa akin at nakangiti. Tumango pa sabay kaway. Nakatitig lamang ako sa kanya at hindi ko mawari kung si tatay ba ito o yung isang animal na yon. Hanggang sa nagsalita na ito. Kumain na daw ba ako ng merienda? Doon ko naisip na si tatay na ito. Pakiramdam ko si tatay na talaga. Hindi ako pinagmano. Para bang alam niya nang nagmano na ako sa kawangis niya kanina. Dito ay naiisip ko na baka si tatay at yung kapre may ugnayan. Kumbaga partner o hindi naman kaya kambal. Parang ganun. Pinapabantayan niya sa kapre ang bahay nun. Pero hindi ko pa kinumbinsi talagang sarili ko kasi nga baka mali ako nun eh. Nung pumanik na ang tatay, dapat lalapit ito eh. Pero hindi. Diretso yun sa loob at kinuha ang tinapay sabay abot sa akin. Kainin ko daw. Hindi ako pinagmano. Tay, alam kong hindi ikaw yung kanina na nasa ibaba. Inobserbahan ko. Umalis yun tapos nakita kong paparating ka naman. Doon mismo sa dinaanan ng isang kamukha mo. Ano ba kayong dalawa, tay? Ano bang sabi ko sa'yo? Daanan ito ng kapre. Mali ko ba kung nagkataon lang? Hindi ko naman nakita eh. Anak, duda ako na gusto ka nun no? Kasi ikaw lang laging nakakakita eh. Ako minsan nararamdaman ko pero hindi ko na nakikita. Dati oo pero wala na ngayon. Sigurado ka ba tay? Kasi nga nagdududa ako na kambal ka yun ni. Hindi mo naman ako pinagmano. Parang sinunod mo lang yung mga ginawa nun para hindi halata. Anong hindi pinagmano? Sasabihan ka pa bang magmano ka? Inaantay lang kitang magmano ah. At yun, nagmano naman ako ulit, Sir Seth. Pambihirang buhay ito. Litong-lito ako. Siguro tong nasisilayan ko, yun pang dahilan para magtotoo ang mga sinasabi ni ate na nababaliw na ako eh. Maraming araw ang lumipas. Ganon at ganon pa rin ang nakikita ko. 2 beses ako nagmamano. Hindi ko naman sinasabi kay nanay, maging sa ate. Hindi ko naman pwedeng tanggihan yung isa sa pagmamano kasi nga tinatawag talaga ako nito at may kabigatan ng boses niya. Hanggang sa noong minsang walang klase, nagtungo ako sa may sakahan. May kami dito, nasa pinakadulo. Kasunod noon ang lupain na ng kapatid ng tatay ko. May maliit kaming koprahan, kumbaga pugon na maliit lang. Umuusok pa yon na wari may nilulutong kopra. Nag-aararo ang tatay Jun. Nakapuslit lamang ako sa isang banda na hindi niya mapapansin. Nasa 100 metrong layo nun. Nasa tirik na araw ang tatay. Nagtataka ako gawa ng hindi naman umulan pero nag-aararo. Nakita kong nasa baba lamang siya. Hinihila ang kalabaw nun. Maya-maya ay ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Kasi nga ito nang si tatay ang humila sa araro. Kitang-kita ko talaga ang pagkabungkal ng lupa sa bawat paghakbang niya nun. Hindi naman kaila sa akin tong hinihila niya ang hayop kapag nahihirapan pero yung siya mismo ang umaararo gamit yung araro. Aba, hindi na tao to. Malakas eh. Nakamasid lamang ako at talagang windang na windang ako nun. Siguro kung may makakita lang na ibang tao, talagang mamamangha ng gusto. Nasa liblib at tago ito. Tapos ang kasunod na lupain, tago din yon.